Isa na namang video ng ating bigyan ng reaction opinion mga kaibigan. Ito yung aming sagutan ni Badong. Dahil ito si Badong, mapagparatang siya eh. Sabi niya, huwag mo ako sigawan. Hindi naman ako naninigaw sa Badong. Alam mo Badong, medyo ako may edad na ako kaysa iyo. Pero ako naman Badong, marunong naman akong umintindi kung ano ang aksyon ng tao. Bakit naninigaw ba ako? Mga kaibigan, ito yung aking bigyan ngayon ng reaction. Kasi ito si Badong mapagpanggap. At saka ito ay isang may pangarap siyang nabigo. At ang kanyang pangarap ay magiging presiding minister dito sa MCGI. Kaya hanggang sa ngayon hindi siya makamove on. Marami sila dyan pero isa lang itong aking babanggitin ngayon si Badong lang. Kasi siya ang aking kausap dito sa video na ito. Kung maalala niyo mga kababayan, kami ay nagkaroon ng sagutan doon sa live mismo ni Broccoli TV. At ngayon, ako, magbigay naman ako ng aking karagdagang opinion sa bagay na ito. Kasi siyempre, nandoon ako sa channel na yun. Hindi ako makabuelo. Dahil bilang pagrespeto na ba sa channel na yun, dahil hindi ko lugar yun, nakikirespeto na rin ako. Dahil siyempre, may kanya-kanya kayong bahay. Malay ko, balang araw, dito naman siya sa akin. Di, magre-respetuhan sa bawat isa. Pero itong si Badong, ano to eh? Sabi nga dyan sa Broccoli TV, may nagsalita dyan isang babae, ito ay taklisa. Bakit taklisa? Madaldal baga. Kahit ano-ano na lang mabanggit. Sipin mo, sabi niya, wag mo akong sigawan ha. Ay nako, sige. Pakinggan natin mga kababayan, ito yung style ni Badong. Alam mo Badong, style mo bulok. Sir Felix, dahil... Hindi Badong, ganito. Kung ako may salita na kagaya, kung siraulo bang masasabi natin? Wag naman. Naman po sana ninyong masakit yun. Marami nagmamahal sa tao na yan. Sabihin lang natin, siraulo. Kung siraulo bang masasabi natin? Huwag naman. Hello po, pwede na po ako magsalita? Sige, ikaw naman. Sige. Wag niyo po akong sigawan, Brother Felix, dahil... Hindi. Okay, tamo. Huwag mo, akala mo ang babait eh. Ako, Badong ka, plastic mo pala Badong. Wag mo akong sigawan na bakit sinigawan ba kita? Badong alam mo Badong, ako mas nakakatandaan man ako sa iyo Badong. Kaya nga nawayan kita diyan dahil malay natin di naman natin masabi na kung bata matino pag-iisip. Di ko naman sinasabing nasira na ang pag-iisip mo Badong. Pero ang akin lang naman is may naramdaman ako sa iyo. Ikaw is isang frustrated minister. Mayroon kang pangarap na hindi natupad na magiging ikaw ay leader sa isang pananampalataya. Yun lang naman ang aking naramdaman Badong. Ewan ko lang kasi sa'yo. Hindi Badong, ganito. Kung ako may salita na kagaya, ipinagdiinan ko lang. Parang si Brad Eli baga, hindi ako sumisigaw. Pero hindi ikaw si Brad Eli. Hindi ikaw si Brad Eli. Hindi. Oo, tama. Inaamin mong hindi ikaw si Brad Eli. Timata mo. Pinapaamin pa niya ako na hindi daw ako si Brad Eli. Sinabi ko na nga hindi ako si Brad Eli. Badong, ikaw sa lahat ng makulit, ikaw ang panganay. Napakakulit mo eh. Kaya tama lang yung tawagin kang taklisa. Alam mo kung sino nagsabi dyan na taklisa ka? Dyan din sa may Broccoli TV. Mayroong isang babae dyan. Sabi niya taklisa ka Badong. Bagay pala sa'yo ganyan. Kasi ang taklisa, basta makakuda lang na talaga makabuilo ba kahit wala na sa ayos. Hindi ko naman sinasabi Badong na ikaw ay wala sa hulog. Tamo? Hinihintay mo sagot ko. Hindi man talaga si Brad Eli. 101%. Hindi. Oo. So ano pong argumento po natin ngayon? Kasi hindi ko po nasimulan po itong usapan ninyo. Meron lang nag-tip sa akin na umakyat daw po ako. Ganito yan. Sabi kasi kanina, sino ba yung kasi Dark Knight ba yun? Sabi niya, ano bang masasabi mo sa kay Badong? Anong mga komento mo? Sabi ko naman, kanina, halimbawa, kung nag-i-exit na, then good. Walang problema. Kumbaga, dyan tayo, kung dyan, saan ba tayo masaya, di okay lang yan. Ang problema lang kasi, yung mumurahin mo, yung mga taong minamahal din naman natin. Granting may mali. Huwag naman, lalo na sukmid ito. Palagay mo ba, Brother Felix? Anong year po ba kayo naanib? 89. Ano? 89. 1989? Oo. 1989. Palagay nyo po ba, nakasama nyo po ba yung royal family personnel?
Hindi naman. Hindi naman ko kagaya sa'yo, nandiyan ka sa Pampanga. Ako may sarili akong mundo. Ayun. Ganun po kasi yun, brother. Ganun po kasi yun, ha? Ganito po yan, ha? Ibig sabihin, wala po kayo sa sapatos ko. Kaya hindi nyo po nararamdaman at hindi nyo alam kung ano yung naramdaman at naranasan ko. Tama po? Badong, sabi mo, hindi ko naramdaman ang naranasan mo. So therefore, pinapatunayan mo lang, Badong, na ikaw ay mayroon kang personal na galit sa mga rason family, at dinadamay mo lang ang MCGI. Malinaw na ngayon. Wala ako sa sapatos mo. So therefore, sa nagiging naranasan mo, ay wala ako. Pero kung hindi mo sinabi yan, Badong, maniniwala pa ako na yun is ayon lang sa pananampalataya. Pero sa takbo ng pananalita mo, huli. Wala po. Talaga namang wala ako sa kalagayan mo, Badong, dahil ikaw, sabi mo, 22 years in service ka dyan sa pamilya rason. So therefore, personal na galit mo lang yan sa mga pamilya rason. Kaya nga aking pakiusap dyan, kung kayo mag-exit na kayo sa MCGI, then go to hell and then shut up. Pero dahil mayroon kang personal na galit sa mga pamilya rason, kaya ka ganyan. At nang dadamay ka pa ng ibang kapatid. Di malinaw? Po ba o hindi? Correct. So, kung makapagsalita man po ako, because of all the bad things I have endured sa pamilya rason, meron po ba akong karapatan magsalita o hindi? Meron na. Di ba? Sabi ko, meron. Kasi, Badong, personal mo yung galit sa mga pamilya rason. Ang problema mo, Badong, dahil ikaw ay number 1, numero 1 kang taklisa, ayan, dinadamay mo ang MCGI. So, malinaw na ngayon. Talaga namang wala ako sa kalagayan mo, Badong. Sabi mo, wala ako sa sapatos mo. Dahil, siyempre, ikaw yan eh. Ngayon, dinabulgar ka tuloy. Na yan ay isa lamang bahagi ng galit mo na dinadamay mo ang kapatiran MCGI. Di ba? So, ganyan lang mga kababayan. Sana naman dyan yung mga gusto pang lumayas dito sa MCGI, mag-isip-isip kayo. Dinadamay lang kayo ni Badong, sinusulsulan lang kayo ni Badong para kayo ay lumayas sa MCGI. Pero hindi ba nyo alam na ang Badong na ito, dinadamay lang kayo sa galit niya, personal sa MCGI. Ang personal niyang galit doon sa pamilya rason, lalo na kay Brother Daniel, siyempre dinadamay na niya lahat. Dahil siyempre, ang Brother Daniel nangangasiwa sa MCGI. So, para naman makabawi, kunyari itong si Badong, ay wala na. Labo-labo na, di ba Badong? Yes or no lang mga Badong. Sige, pag sumagot ka ng yes, cite in contempt ka. Sagot ka ng no, ganun pa rin. Meron. So, ibig sabihin, inaamin nyo po na meron talaga akong karapatan magsalita. Kung nakapagsalita man ako, ibig sabihin po ba, mali po yung sinabi ko? Hindi. Ang sagot ko, Badong, hindi. Kasi personal mo nga ng galit yan. Mali ba ako kung magkapagsalita ako ng mga salitang sa kanila, masamang salita? Dahil nga, Badong, yan ay personal mong galit sa pamilya rason. Minumura mo ikaw, Badong, alam mo ba kung hindi personal yan? Hindi mo babanggitin ang mga karansan ng bawat kapatid na nandyan ka bahagi ng kapamilya rason? Hindi ba yung tatay mo idinibanden mo? Hindi ba yung asawa mo Daniel Rason is pokpok? Hindi ba ikaw, nanay mo Daniel Rason is demonyo, nanay mo Daniel Rason? So sa madalit sabi, personal mong galit yan sa mga pamilya rason na dinadamay mo ang karangalan ng MCGI. Yan ang malinaw. Totoo ka, Badong, debate tayo. Totoo ka? Personal mo lang nagalit yan. Yung CJ Perez, nasulsulan mo yan. Yung Nikki na yan, nasulsulan mo. Ay, hirap din. Ikaw ay gusto mo lang, kasi ganito Badong, gusto mo lang talagang palitan ang Brother Daniel na maalis niya sa MCGL dahil ikaw gusto mo pumalit. Tanggapin mo na sa hindi, Badong. Yun ang totoo. Kayo po mismo ngayon, inaamin nyo, kapatid na Felix, na hindi po mali yung mga sinasabi ko. Ngayon, kung Hindi naman, ang sabi ko Badong, hindi talaga mali ang sinasabi mo dahil personal mo nga ng galit yan, kaya hindi nga talaga mali yan sa side mo dahil para makabawi ba ka? Natural, murahin mo na lang yung
mga kung sino mang murahin mo dyan sa pamilya rason. Pero sa pagdating sa MCGI, mali yan Badong, dahil marami ang nadadamay nang walang kinalaman sa mga sama ng loob mo doon sa pamilya rason na ayon sa'yo, 22 years in service ka sa kanilang pamilya. Di ba? Sabi mo nga, ikaw tagapagmasahi, lahat na siguro ang sabi mo, taga-loto, kung ano-ano pa man. Muraman po ako. Palagay niyo po ba kung malalaman ninyo lahat ng mga pang-aapi na ginagawa at ginawa ng royal family, palagay niyo po ba hindi kayo makakapagmura? Si San Pedro nga nung dadakpin ng Panginoong Jesucristo, nakapanaga dahil sa kanyang pagmamahal, matinding pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. O kita mo, dinadamay mo pa yung mga personalidad sa Biblia, Badong. Hoy, Badong, iba yun sila, Badong, kaysa iyo. Ang sa iyo, Badong, personal mong galit. Ha? Ang kay Apostol Pablo, dahil sa pagdepensa niya sa kanyang minamahal na Panginoong Jesucristo. Ikaw, sinong dinipensahan mo? Sarili mo. Di ba ganon? Sabi mo nga kanina, wala ako sa posisyon mo para malaman ko ang lahat kung ano mang mga hinanakit mo sa buhay dyan. Sa pamilya rason. Ang hirap sa Badong. Tama lang ngayon, Badong, sinabihan ka, taklisa ka. Kumbaga taklisa. Kumbaga hindi ko naman sinasabi Badong bakla kay. Pero yung dila mo, taklisa. Maaari siguro yung dila mo bakla. Ewan ko lang kayo yung may-ari sa dila. Kaya Badong? Ang hirap sa iyo, ginagamit mo ang salita or ang nakasulat sa Biblia para patunayan yung mga maling gawa mo. Ulitin ko Badong, personal mong galit yan sa pamilya rason na dinadamay mo ngayon ang MCGI, pati karangalan nito. Tapos, kunyari, gagamit ka ng mga nakasulat sa Biblia dahil alam ko naman na ikaw ay frustrated minister. O, sige, tuloy tayo. Marami tayong matutuklasan dito. Panaga siya. Ngayon, kung minamahal niyo po ang mga kapatid, palagay niyo po ba hindi ninyo ipagtatanggol ang mga kapatid? Ako po, kapatid na Felix, hindi ko po alam ano bang... kita mo. Dahil ginagawa mo ito, Badong? Minumura mo ang buong pamilya rason dahil sa pagmamahal mo sa mga kapatid. Anong kaugnayan doon? Personal mong laban yan Ikumpara mo ang laban ni Apostol Pablo na nanaga siya ng tainga. Yun ay pagmamahal niya sa Panginoon Jesucristo. Ngayon, para padipinsahan ang mga, kunyari, ang mga kalukuhan mo, gagamitin mo ngayon dito yung Biblia at ang kapatiran. Sinabihan mo nga na ang MCGI, iglesia ng mga baboy. O saan doon ang pagmamahal mo? Kung mahal mo ang kapatiran, Badong, hindi mo idadamay ang mga walang kinalaman dito. Magsalita ka dyan ng isyu sa pananampalataya, hindi nang dahil sa personal na bagay. Ang kay Apostol Pablo, kaya sinananaga dahil andyan yung mga gustong dadakip sa kanya bilang pagdepensa. Kaya nananaga siya ng tainga ng mga sundalong dadakip sa kanya. Pero kung ikumpara mo ngayon sa kalagayan mo, Badong, nako Badong, napakalayo Badong, langit at lupa ang distansya. Papilido niya, Felix Manalo po ba? O, kita mo, ikaw Badong, baliw ka, no? O, sige. Galit ka sa akin, Badong. Ikaw Badong, baliw ka. Tama nga yung sabi dyan, taklisa. Bakla kasi itong Badong na to Ba't may dugdugtong sa akin ng Manalo? Ano bang masok sa utak mo, Badong? Napasok ka ng bakukang? Ayusin mo yung daldal mo, Badong, Kaya nga ako, Badong, hindi talaga kita tatantanan mga ginagawa mo dito, Ikaw, you are my favorite subject na iko-content ko dito sa channel kong ito. Kasi ang dila mo, maigi pa yung dila ng totoong babae kasi marunong mag-control. Pero ikaw Badong, tira dito, tira doon. Anong Felix Manalo? Sarap mo iuntog sa pader, Badong, Huwag lang sanang magkakasalubong ang ating landas at di ko naman masabi rin. Kahit ako ganito lang, Badong, may lakas pa rin ako, Badong, na ipagdipinsa yung aking karangalan, Badong. Anong Felix Manalo? Iuntog ko yung ulo mo dyan, Huwag, baka magalit si Manalo. Huwag mong dugtungan. Basta Felix lang.
At tinatanong ko nga po, hindi ko nga po alam kung anong apelido ninyo eh. Okay, tamo. Ikaw ba nung mapagparatan ka, no? Hindi mo nga alam. Bakit ka nagdugtong niya yung panali? At saka ano meron? Ba't gusto mo malalaman ang apelyido ko? Andyan pangalan ko, Felix Mo TV. Ikaw ba? Tinatanong ko, ano ba pangalan mong tunay? Alam mo dito sa Sokmed, ang nakalagay dyan, Junior Badong. Tinatanong ko ba, ano apelyido mo? Balaw ka ba dong ano? Taklisa yung bibig mo eh. Sarap talaga putulin eh. Paano ba doon? Kung dugtungan ko pangalan mo, tuwa ka. Idugtong ko doon sa tao mga siraulo. Sarap putulin, dila mo ba doon just call me na lang, Felix, para for sure. Felix na sige lang. po. Sige po, kapatid na Felix. Halimbawa po, yung anak ninyo, inapi, inaway, niyo po ipagtatanggol. Correct, ipagtatanggol ko. Ano naman kaugnayan doon ba doon? Anong kaugnayan doon sa topic na pinag-usapan natin na minumura mo yung pamilya rason? Ba't mayroon bang inaapi? Sinong inaapi? Di ba ikaw lang? Mayroon ka ba dyan mga mahal sa buhay sa MCGI na inaapi ng pamilya rason? Di ba ikaw yun? Badong hindi ko naman sinasabi wala sa hulog utak mo. Pero sa mga takbo ng pananalita mo, parang may something. May something ang mga pananalita mo ba dong? Ha? Duda ako eh. Parang may something pa nga ang ano mo ba dong, ha? Sa style ng pananalita mo, ikaw para kang you are the great pretender. Nagpakunwari kang matalino pero sangkaterba palang kabubuhan na sa utak mo. Ko talaga kahit kapatid ko lang pagtatanggol. Kaya nga ako nagsalita. Ipagtatanggol. Narinig ko yung usapan nyo ni DK kanina eh. Tinatanong niya, kung nakita mo ba na mali na yung iglesia na yan, mananatili ka pa ba dyan? Anong kaugnayan ba dong sa sinasabi mong inaapi? Makita mo yung anak mo na inaapi. Hindi mo ba ipagtanggol? Anong kaugnayan doon sa usapan namin ni Deki? Nakod CJ Perez, kawawa kang kalagayan nyo dyan. Naniniwala ka sa badong na yan, taklisang number 1 yan. Madaldal lang pero walang laman ang bibig niyan. Kung sino-sino na lang idadamay dito sa Sokmed. Nag-umpisa kami doon sa sinasabi niyang, ikaw ba kung halimbawa, ikaw wala ka sa aking sapatos. Ikaw ba kung halimbawa ikaw na sa akin, hindi mo ba mapagsalitaan ng parang ganun, di ba? Personal mo, nag-umpisa tayo sa personal mong galit sa pamilya rason, tapos kung saan-saan na tayo napunta. Ha? Kaya nga tama lang yung sinabi dyan sa may Broccoli TV na hindi kayo pwede magsama dyan dahil iba takbo ng utak mo ba dong? Case basis. Ay, mali po. Mali na po kayo doon. Wala pong case-to-case basis. Ang Diyos po sa Biblia, ganito po, Brad Felix pakinggan niyo po ako. Ganito po, kapatid na Felix. Ang Diyos po sa Biblia, nagtatakwil. Tinatanggap. Ano ba? Badong, alam mo ba dong? Salasabat ang utak mo ba dong? Siguro ikaw mahilig ka sa tagay. Kasi parang may hangover pa yung utak mo. Wala sa direksyon ng mga pananalita mo. Tanong ka ng tanong, daldal ka lang daldal. Isipin mo, nag-umpisa tayo doon sa wala ba akong karapatan na magsalita ng sa aking nararamdaman. Na ako'y inaapi sa mahabang panahon. Doon tayo nag-umpisa. Tapos ano naman nangyari? Saan tayo napunta ngayon ba dong? Yun ba mga exciter ang pinapaniwalaan yung taong kagaya nito? Kawawa ang kalagayan nyo, ang inyong mga espiritu nito. Kawawa. Wala na nga kayong mapupuntahan kasi pagkatapos nyo mag-exit, bahala kayo sa buhay nyo. Tapos naniniwala pa kayo sa badong na ito, ipapahama kayo, ibaon pa kayo dito sa kumunoy ng kapahamakan. Tanggap nyo po ba yun o hindi? Oo naman. Walag na naman. So kung ibig sabihin, kung tinatanggap ninyo na ang Diyos ay nagtatakwil, sino tayong tao para hindi magtakwil? Anong kaugnayan doon? Ha? Nako. Kawawa itong mga exciter nito.
nasolsolan kayo sa taong wala ring laman ang utak. Daldal na ng daldal, walang direksyon. Tama nga yung sinasabi dito sa Broccoli TV. Taklisang number 1 itong badong na to. Biruin mo, tinatakwil na ng Diyos, ikaw, nandiyan ka pa. Maninindigan ka pa dyan sa mali na yan. Hindi, ganito. Pwede sumagot? Sandali. Ako muna magsalita. Alam mo, badong, ganito. Sa takbo ng pananalita mo, badong, hindi ako naniniwala na wala kang problema. Alam mo problema mo, badong, unang-una, pumunta ka muna sa psychologist. Magpa-examine ka muna kung okay ba yon, kung tama ba yung higpit sa magkabilang panig ng utak mo. Kasi nararamdaman ko mayroong konting luwag. Isipin mo, nagpunta na, saan napunta na sa Tiwalag. Diba, unang sabi mo, ikaw ba, Brother Philip, kung nakita mo anak mo na inaapi, hindi mo ipagtanggol? O di akala ko anong direksyon doon. Pagkatapos nito ngayon, Tiwalag na naman. Ano ba to? Ha? Di ko maintindihan. Alam mo ba doon ganito? Hindi lang ako makaboylo dyan sa kay Broccoli TV dahil nire-respeto ko ang kanyang channel. Ewan ko lang kaya, ikaw ba doon? Kasi ako ba doon, kahit ganito edad ko ba doon, marunong akong rumispeto sa mga kanino mang tao. Sabi sa Biblia, i-respeto ang lahat ng tao. Ewan ko lang kaya ba doon, ikaw? Sabi kasi dyan, taklisa ka. Sige po, gawin siyempre, natin. Talakayan po ito. Sige. Ganito ba dong? Let's make this clear. Ganito kasi yan. Sabi mo, ganito yan. How clear you want it to be? Kaya hintayin mo. Pagka yung problema nyo sa royal family, ang aking paniwala kasi dyan, personal ninyong alitan yan. Sabi mo kasi, you are in service 22 years. And then, okay, sa'yo yan eh. Kung halimbawa, mayroon kang agrabyado, masama ng loob sa kanila, royal family, then, gawin mo sa pangsarili ninyo, wag naman ilabas sa SOCMED. At lalo na dito sa SOCMED, marami nakakakita. Mali po, brother. Sige. Ganito kasi yan, wala problema, malaya tayo magsalita ka. Pero, personal ninyong alitan sa royal family, dito mo ikinalat sa SOCMED, may Facebook na, may YouTube pa. Ngayon, natural, narinig ko, kaya ako nag-reaction. Ngayon, pag tungkol naman doon sa pagpananampalataya, lalo na sa MCGI, ibahin mo naman. At saka wag mong sabihan na iglesia ng mga baboy ang MCGI. Yun ang akin. Ibahin ang personal, ibahin ang... Sige, so pwede na po ako magsalita. Di ba? Yun ang aking paliwanag dyan, badong. Kasi ako, badong, matino akong kausap, badong eh. Nag-umpisa tayo doon sa problema mo doon sa mga pamilya rason at kung saan-saan ka napunta na sa Tiwalag, sa pagdepensa, kay Apostol Pablo na naga ng tainga, tapos inaapi, ang gulo lang utak mo ba dong? Ang gulo ng utak mo. Sa lahat ng mga taong nakausap ko dito sa SOCMED, ikaw lang ang nararamdaman kong napakagulo. Walang direksyon, basta kung ano lang naisipan, yun ang idadaldal. Diba dong? Kita mo, ibinalik ko yung usapan natin doon sa royal family. Nang sabi ko, personal niyong away yan, suluhin ninyo, huwag niyong idamay ang MCGI at sabihan mo na iglesia ng mga baboy. Tapos, sisingit ito yo. Ngayon, kapatid? Go ahead. Opo, sige, ganito po. Sabi niyo po ganito, yung personal naming alitan, wag kong ilagay sa social media. Bakit kayo nakisawsaw? Badong. Bakit ako nakisawsaw? Kasi, badong, dinamay mo ang MCGI, badong, pati ang karangalan ng presiding minister ng MCGI. Murahin mo ba naman, badong? Natural, mahal ko yun. Kapatid ko yan sa pananampalataya, badong. Natural, makikisali ako dyan. Ikaw, badong, bakit ka nagkukuda-kuda dito, SOCMED? Bakit mo ako tanungin, ba't nakikisawsaw? Baliw ka talaga, badong, Baliw ka. Unang-una, sabihan mo ko, Felix Manalo. Alam mo, badong, di ko inaasahan yung salita mo na yung kanina. Ngayon ko lang napansin. Baliw ka pala, badong, no? Hindi ko naman baliw na personal mo. Pero yung utak mo, mayroong kaunti. May kaunti.
Kaya ko nasabi baliw ka, yung pag-uugali mo ba dong baliw? Hindi ko naman masabi na ano kasi matino ka namang tingnan personalidad mo ba dong. Okay ka naman, di ka nakapag-abroad ka nga eh. Pero yung style or kaya galawan ng isip mo baliw. Yun, nilinaw ko. Yung galawan ng isip mo, yan ay baliw. Kasi wala sa direksyon. Kung ano-ano na lang pumapasok sa isip mo, yun na lang ang binabanggit mo eh. O, di ba? Nagets mo ba daw? Unang-una, sabihan mo na, iglesia ng mga baboy ang MCGI. Yun ba? Mahal mo ba yan, ang MCGI? Sabihin mo kanina, halimbawa, na ang anak mo, inaapi, hindi mo ba ipagtanggol? Ang Apostol Pablo nga, nananaga na tayo nga dahil sa pagmamat. O anong kaugnayan doon sa usapan natin ngayon? Ibinabastos mo nga ang kapatiran, tapos sabihin mo, mahal mo ang MCGI. Di ba? Ganon. Naku, Badong, ayusin mo buhay mo, Badong. Ngayon pa lang, parang nakaano ka, parang nakaano, ng isang ano dyan. Bakit po ako ang pulutan ninyo sa inyong podcast, sa inyong vlog? Natural, dahil ang kausap mo, yung tao minamahal ko. Hindi pa po pwede kitang idemanda dyan dahil ako... Oh, hindi ko pa pwede idemanda. Inimanda mo ba dong? Go ahead. At ano ang ground sa pagdemanda mo? Demanda mo ako ng libel? Oy, sumasagot ako sa sinasabi mo. Badong, demanda mo ako, Badong. Daldal mo lang yan, Badong. Go ahead. Sabihan mo ako makikisawsaw. Natural, sabihan mo ba naman ng MCGI, Iglesia ng mga baboy, at I beg to disagree. Sige, Badong. Demanda mo ako. Sa ngalan ng pananampalataya, Badong, ipagtanggol ko kayo hanggat sa makakayanan ko, Badong. Kompleto ako dito sa ebidensya ng mga pinagsasabi mo. Wala akong personal na away sa Badong, pero yung mga pinagagawa mo sa ngalan ng kapatiran sa pananampalataya, yan ang ipagtatanggol ko sa iyo, Badong. Huwag mo akong takuting idemanda. Demanda mo mukha mo. Wala ka naman permission sa akin. At sino ka bang wala akong permission sa iyo? Si YouTube, Badong, si YouTube, pumapayag siyang reaksyonan ang anumang bidyong umiiral dito sa kanyang platform. Maliban na, Badong, kung yan ay totally upload lang, download and then upload, bawal yan kay YouTube. Pero kung a-uploadan ko yun, lalo ng mga pangbalahura mo dito sa kapatiran ng MCGI, okay yan kay YouTube. Ngayon, kung demanda mo ako, din go ahead. Naku naman. Takutin mo pa ako, Badong. At ano ang ground ko para idemanda mo ko dahil sa nire-reaction ng kong video mo? Natural. Sabihin ko sa judge, paano kasi judge, kaya hindi ako mag-reaction sa sinasabi niya. Minumura niya ang brother Daniel ko, na mahal ko yan, mula pa noon, hanggang ngayon. O, sabi ng judge, paano ka minura? Sinabi niya, putang ina mo Daniel Rason. Pati nanay niya, patapos ang asawa niya, sinabihan pa ng pokpok sa Japan. Natural mag-reaction ako, Your Honor. O, sige, demanda mo na. Malaya ka, it's up to you. O, kaya nga. Demanda mo ako. So, ibig sabihin, ikaw mismo gumagawa ka ng mali na tinutuligsa mo. Kagaya niya. O, so, ibig sabihin, gumagawa ka ng mali na tinutuligsa mo. Ano lang mali doon, Badong? Aba, Badong, nakahalata na ako, Badong. Pagdating pala sa interrogation, halimbawa, debate talaga na totoong debate, wala na ito sa Badong. Nakatingala na ito sa kanyang kisame na tumitingin na kung may nakadikit bang butiki doon. Kung ano-ano na lang tumatakbo doon. Natural, Badong, reaction video yan, Badong. Naintindihan mo ba, Badong? YouTuber ka, Badong, di ba? O, alamin mo dyan, Badong. Tingnan mo dyan sa tutorial kung ano ibig sabihin sa reaction video. Sa politika nga, Badong, si Presidente Marcos pa nga, pati yung mga politiko dyan, nire-reaksyonan dyan. O, nagpapaalam ba yan? Oy, Mr. President, re-reaksyonan, gamitin ko yung video mo. Mayroon bang ganon? Si Rapi Tulfo, mayroon bang ganon? Sino pa ba mga ano? Si ano dyan? Si Tatay Digong, si Inday Sara. Ikaw naman, Badong, oh. Tama nga, Badong. Tawag sa taklisa kay. Ganyan. Ginamit mo yung videos ng mga kapatid na nandito, sila Broccoli. Do you have permission to them? Did you... Oh, Badong, do you know what you are saying? And do you know that
you have something in your mind? What is your proof na ginagamit ko ang video ng mga ano? Ito lang ngayon, ginamit ko to kasi nandito ako. Pero yung gamitin ko yung mga video nila, totally download and then upload. Bawal talaga yan, Badong. Pero ni minsan hindi ko ginamit yan para lang sa pangsariling basta lang kung ano-ano gagawin dyan. Reaction video yan, Badong. Do you know, Badong, what I'm doing? Or do you know what you are saying? And do you know also that you have something in your mind? That maybe something not in good level? Napakahirap kayo mag-English, Badong, pero pa-English kayo. Ask permission with them, to them? Yung si bro. Ano naman ang patunay mo, Badong, na ginagamit ko yung kanilang video? Kung gumagamit man ako ng video ng sino man, Badong, yun ay reaction video. Para kagaya ka ngayon, Badong, ginagamit ko ang video na ito para reaksyonan ko yung mga pangbalahura mo at yung mga pananalita mong taklisa masyado. Broccoli, wala akong video dyan. Ang tanong mo. Kung si Broccoli, wala akong video dyan. Ang tanong mo, kapatid na Felix, ganito. Ang tanong mo, di ba? Personal na issue. Nakakatiyak ka ba na personal na issue yon? Hindi personal na issue yon. Isyung pampananampalataya yon. Anong pananampalataya ang sinasabi mo, Badong? Pananampalataya ba yan? Sabihin mo yung mga kamag-anak ni Brother Daniel Rason, mga rapist. Hindi pang pananampalatayaan, Badong. Paninira yan. Pananampalataya ba yan? Sabihin mo, MCGI, Iglesia ng mga baboy. Tapos, sabihin mo, kangkangan dyan sa lokal. O saan dyan ang Saan dyan ang pangpananampalataya? Badong, ang pangpananampalataya, magbukas ka ng issue dyan, doktrina, aral, yan ang pangpananampalataya. Pero kung magsalita ka dito, pukpuk yung asawa mo, Daniel Rason, demonyo nanay mo, Badong, saan dun ang pangpananampalataya? Maliban na, Badong, kung baliw yung mga ginagawa mo, kabaliwan. Yan ang tamang termino doon. Maliban na, Badong, kung kabaliwan yung ginagawa mo. Truin mo, ipapablock mo ko, tapos ipapakalat mo na ako ay naghahanap ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Kaya nga inihintay ko silang idemanda ako eh. Yun, Badong, yun ay personal mong problema yan, Badong, i-block ka mo. Di personal mo yan, hindi yan sa buong kapatiran. At bakit mo idadamay buong kapatiran at kung ano-ano mga pinagsasumbong mo rito? Ay, dyan, Badong, yan ay iglesia ng mga baboy. Kangkangan dyan. Di ba totoo, Daniel Rason, na kinukubaw-bawan mo yung babae? Saan ang pananampalataya doon? Issue ba yan? Yan ay, Badong, malinaw na paninira yan. Okay? Badong, hindi kita tatantanan nitong mga ginagawa mo ngayon. Itong video na to, mayroon pa tong karugtong, Badong. Mayroon tong part 1, part 2, part 3, part 4, 5, hanggang part 10. Maniwala ka sa akin, Badong. Dito ka, mahuhuli kita dito sa ginagawa mong ito, Badong. Bakit? Bobo yung mangangaral mo, bobo yung leader mo. Yan ang yan ba, Badong? Pang pananampalataya ba yan? Personal yan eh. Below the belt. Ikaw pala, Badong, wala ka palang nalalaman sa mga bagay-bagay na kagaya nito. Alam mo, Badong, yung sinasabi mo, bobo yung leader mo. Pang personal yan. Pami-personal yan. Below the belt. You are hitting below the belt. Para malinaw sa'yo, Badong. Para matuto ka naman, Badong, kung anong nararapat at mga hindi nararapat na magsalita dito sa SOCMED. Nagets mo na, Badong? Masasabi ko. Ngayon, regarding do sa tanong ni Brad DK, ang sagot mo, di ba? Kung meron kayong mapakita na mas maganda na aaniban, doon tayo. Sabi mo, di po ba, Brad Felix, tinatanggap pa yun? May alam. Badong, yun naman talaga ang tanong ko, Badong. Ikaw, Badong, may alam ka?
Bilisan mo ba dong? Dahil baka mamaya maabutan tayo ng paghuhukom, hindi pa tayo makalipat doon dahil kung usapang pangkaligtasan ng kaluluwa, yun ang hanap ng karamihan sa atin dito, maliban na siguro ikaw ba dong? Dahil ang hanap mo, basta makapanira lang. Pero ako ba dong, kung kaligtasan lang ng pangkaluluwa, yun ang hanap ko. Sabi nga ni Brother Eli, kung mayroon pang mas tama dito sa kaysa ipinapangaral ko, sabihin nyo na't ako'y sasama dyan. Damay ko pa tong ibang kapatiran ko dito. Oh, Badong, mayroon ka na. Alam ka na dyan? Sama ako. Nasa Biblia po, hindi ka po ba nagbabasa? Ang sabi ng kita mo, nasa Biblia po, hindi ka ba nagbabasa? Insultador din itong kumag na ito eh. Ha, Badong? Hindi ka ba nagbabasa? O anong babasahin mo? Sige nga. Biblia. Sa Biblia, sa MCGI na hawak yan eh. Di ba? Unang Timoteo 3:15 na yan. Ba, yung MCGI nga po, wala po sa Biblia eh. Oh, di ba? Isang katangahan yan, Badong. Yan ay katangahan, Badong, na mas tanga pa kaysa buo mong pagkatao. Natural, pag sabihin mong MCGI, wala talaga yan. Hay, sus naman, Badong. Kasi ikaw, Badong, utak mo walang laman. Linawin natin, Badong. Ano bang MCGI? Yan ay acronym ng mga kaanib. Kasi pag members may is yan, sa Tagalog yan, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Di ba Badong? English, Members Church of God International. Natural, wala sa Biblia yan kung talagang yan ang hanapin mo. Wala talaga yun. Sus naman. Badong, nako. Kailan ka ba matuto? O ngayon, saan tayo hahanap na medyo okay kay MCGI? Sige nga, mayroon ka na. Sasama ako. Baka akala mo. Sabi po ng Biblia sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at Correct. upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Saan tayo Correct. pupunta? Ang sabi ng Panginoon, saglit lang po kapatid na Felix, hindi pa po ako sige. Sige. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama liban sa akin. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Saan tayo pupunta ngayon? Sa Panginoong Jesucristo, itinuro yan ni kapatid na Eli eh. Sas naman, Badong. Ayaw ko sa'yo, Badong. Utak mo, Badong, napunta sa puwet. Natural, ang tanong ko, saan tayo pupunta? Ay pupunta lang pala tayo sa Panginoong Jesucristo. Badong, ganito na lang kasimple. Nako, Badong. Sagot mo, Badong. Style mo, bulok. Ang diretsong sagot niyan, Badong, ito tuturuan kita, sumagot. Ganyan lang palang palabasin mo. Ako ang daan, ako ang pintuan. Natural, tama yan. Iyon ay katwiran din yan ng mga born again. For God who loved the world, that who believes in Him shall not be perished but be saved. O di mag-born again na lang ako, Badong. Kung ganyan lang din pala, pupunta sa kapatid, tanggapin mo lang ang Panginoon Jesus sa inyong puso, sa inyong sa isip, at mananampalataya ka ng lubos. Tanggap ka na. Ligtas ka na. Born again na lang ako, Badong. Style mo, Badong. O sige, granting. Punta ako sa Panginoong Kristos. Panginoong Hesus Kristo. Ako ang daan. Ako ang pintuan. O ngayon, ano ang sunod na move? Sabi nang sa Apokalipsis, magsilabas kayo sa kanila bayan ko. O sige, labas ako. O sige, ganito, eksena. Labas ako. O ngayon, sabi naman doon sa nakasulat, o ako ang daan, ako ang pintuan. O saan ngayon, Badong, ang kumakatawan sa salitang iyan? Ha? Sige nga, sasabayan kita dyan sa style mo. Ako ang daan, ako ang pintuan. O saan? Saang pintuan ngayon? Dadaan ako dito sa aking, iikot-ikot ako dito sa aking sariling pagkatao dito. Saan? O dito ang daan, dito ang pintuan. O anong gusto mangyari, Badong? Pupunta ako dyan sa'yo para hanapin ko yung pintuan na yan. O babasahin kong Biblia. O, nandito ang pintuan. Anong gagawin ko? Takip ko sa ulo ko, Biblia ko. Ay, naku, Badong. Unang Timoteo 3:15.
iglesia ng Diyos na siyang bahay ng Diyos. Di ba, Badong? Doon tayo pupunta sa bahay ng Diyos, Badong. Sabi nga yan ni Brad Eli, tama yan. Ako ang pintuan at ako ang daan. Pero incomplete yan, Badong. Unang Timoteo 3:15. Ha? Iglesia ng Diyos na siyang bahay ng Diyos na buhay. Doon tayo pupunta, Badong. Ha? Doon tayo pupunta. O, saan ngayon yan? O, yan ang ating hahanapin. Saang bahay yun? Hindi yung pintuan. Pintuan. O, daming pintuan dito. Ang ating hanapin, Badong, bahay. Nagits mo na. Sabi din niya ni Brad Eli. O, sus, Badong. Alam mo, Badong, style mo bulok. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesukristo doon sa babaeng Samaritana, dumarating ang araw at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi na natin kailangang umakyat pa sa mga bundok o pumaroon pa sa mga templo upang sambahin ng Diyos. Kaya nga ang turo ni Brother Eli, kung inyo pong matatandaan mga kapatid at mga kababayan na nakikinig ngayon, ang turo ni Brother Eli, there are so many ways to worship God. Bilang magulang, inalagaan mo ang iyong pamilya. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang hindi nagkakandili sa kanya sariling kanya, lalong-lalo na sa kanya sariling sambahayan, ay tumanggi sa pananampalataya. Sapagkat masahol pa siya sa hindi sumasampalataya. Anak ka ngayon, ginalang mo ang iyong mga magulang. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong Sige, mga tuloy mo magulang lang, sa tuloy. Panginoon, Pakinggan ko yan. sapagkat ito'y matuwid. Sige. Igalang mo ang iyong ama't ina. Siyang unang utos na may pangako upang ikaw ay mabuhay at na malaon sa lupa. Tinatanggap niyo po ba yon, kapatid na Felix? Ay, oo, basta't nakasulat sa Biblia, tanggap ko yan. Oo. Ngayon, nasabi ng, pati nga po yung sabi ni Bradley na, pati yung sexual act ng mag-asawa, it is a form of worship. It is a form of worshiping God. Biruin mo, nagsisex na kayo ng asawa mo, sumasamba pa kayo sa Diyos. Bakit? Meron bang batayan? Tinuro ni Brad Eli yun. Tama po ba, Brad Felix? Tinatanggap niyo po yun? Ganito kasi, Brother Badong. Hindi po. Ang tanong ko po, tama po ba o mali? Basta't nakasulat, tama yun. O, sinabi po ba ni Brad Eli yun? Hindi. Lalo na si Brad Eli, tama talaga yun. Oo, sinabi ni Brad Eli. Ngayon, sabi ni Brad Eli, ang nagpapautang sa dukha, ang naawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Correct. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Correct, ngayon, 101%. Ngayon, kapatid, tinatanggap mo ba na mali yung sinabi ni Sis Luz na lahat ng gagawing mabuti outside MCGI is... Teka. O, yan. Yun ang sinasabi ko. Kung saan-saan na nakarating yung hindi, nagkakahalo-halo na yung mga usapan dito eh. Alam mo, nagpunta tayo doon kung saan saan ako pupunta. Halimbawa, kung ako'y aalis dito, tapos sasabihin mo, ayon dito sa Apokalipsis, o magsilabas kay bayan ko. Tapos, ako ang daan, ako ang pintuan. Ayan. Ang dami na, di ba? Tapos, ang gugulo na. Pati ka sa pagsambay ka, hindi na kailangan tayong pupunta sa bundok. Mayroon kasi siyang ipinahawatig dito, mga kaibigan. Para bang ganito yan? Ay mga kapatid, nag-exit ka na rin lang, di ba? Hindi na kailangan tayo pupunta sa bundok, basta ka lang, there's so many ways how to worship God, di ba? Sabi nga naman talaga ni Brother Eli, pero, Badong, sa lahat ba ng bagay nakukuha ganyan sa maraming paraan ng pag-worship sa Panginoon? Tama yan. Halimbawa, ikaw nasa malayo ka at malayo ka sa pagkakatipon. Natara, pwede ka manalangin sa mag-isa mo, pero mayroon tayong gagawin na pangkalahatan. Paano mo naman magawa natin ang bagay na ito na sabihin ng Panginoon, ngunit ang paggawa ng mabuti ay huwag ninyong kalimutan. Sino yung tinuturing na ninyo? Kayo mga Exeter? Yan tayo kakabol-bol. Naku, Badong. Ganito lang mga kaibigan. Kahit ano pa man ang kadaldalan mo dyan, Badong,
Sabi nga dyan, napakataklisa mo eh. Wala talaga sa ayos yan, Badong. Ginagawa nyo lang yan para mapag-depensahan ang ginagawa nyong pag-exit. Na wala kayong mapupuntahan na samahan. Lumabas kayo, ngayon ay pakalat-kalat na lang. Kaya ang inyong palusot dyan, parang si CJ din. Pwede naman tayong manalangin, kaya kahit saan man, halimbawa sa mga anak mo, kanilihin mong sarili mong sambahayan, pagsamba na rin yan. Style nyo bulok. Ha? Hindi sa lahat ng panahon ang pag-worship ng Panginoon na kukuha mo mag-isa. Dahil kailangan mong maki-anib, makibahagi. Okay? Ayan. So mga kaibigan, gawan natin to ng parto. Badong, style mo bulok. Palusot mo lang yan, Badong, na hindi ka kailangan pumunta sa bundok. Tama, nakasulat yan, hindi na kailangan pumunta sa bundok. Pero saan yun? Sipin mo. Aywan ko kung saan kaya nasulat yung sinasang-ayunan na lang kita, Badong eh. Yung sinasabi mo na pati ika sa mag-asawa, sa pagsisiping, yun ika ay pag-worship sa Panginoon. Aywan ko kung saang kanto ng Biblia mo nabasa yan. Parang hindi, ito Badong, hindi naman ako talaga manggagawa. Hindi ko kabisado kung anong verse at anong versikulo, kapitulo yan. Pero wala akong narinig ng mga ganyan, lalo sinabi ni Brother Eli na pati ang pagsisiping ng mag-asawa ay bahagi ng pagsamba ng Panginoon. Parang wala akong narinig doon eh. Sinasang-ayunan na lang kita doon, Badong, kaysa naman magdebate pa. Kasi hindi naman ako naniniwala na debate pala to, yung aking kaharap. Okay? Badong, abangan mo, may kasunod parto. Hanggang dito lang po tayo mga kaibigan, mga kababayan. Ang huli kong masasabi dito ay ito. Mga kapatid, lalo na sa mga nag-isip na mag-exit, bago kayo magpatangay nitong style ni Badong na bulok, isip muna kayo ng maraming beses at suriin ninyo yung mga pinagkakalat ng mga lagim nitong mga ito. Kasi nagtatanim lang ito ng lason sa isip ng mga bagong anib, sa mga matagal na ng anib na medyo nanghihina na hindi man lang sila nang hawak sa isang tamang panghawakan na hindi matinag, hindi mabuwal. At nagpapatangay sa mga style nitong si Badong, si CJ, si Nick. Diba? Badong, abangan mo, may parto ito. Kita mo, pag isa-isahin ko itong si Badong, holy to eh. Ang utak nito na Badong magulo pa kay salaw-halo. Magulo pa kay sa sinulid na nagkabuhol-buhol. Di mo malaman anong takbo sa kanyang gustong pag-usapan. Walang na-solve dito. Akala ko nga naman, yung problema niya sa pamilya rason. Tapos kung saan-saan na napunta. Kung halimbawa anak mo, inaapi, hindi mo ba siya ipagtanggol? Tapos akala ko doon sana maisusol. Wala eh. Di ba si Apostol Pablo tinataga? Ako kung saan-saan napunta, Badong. Napakagulo ng utak mo. Tama nga, taklisa ka, Badong. Right? Abangan natin mga kaibigan ang kasunod na bahagi ng bidyong aking sasagutin nito. At sa ngalan po ng channel ni Broccoli 24/7 podcast. Ito yata yung pangalawa niyang channel. Ginagawaan ko ng reaksyon ang video na ito dahil sa ngalang kami ni Badong ang nag-usap dito. Hindi ako makapag-detalye ng aking mga sinasabi dyan sa channel ninyo habang ako nandyan dahil siyempre nire-respeto ko ang channel ni Broccoli TV. Pero dito sa channel ko, dito ko pakawalan ang mga gusto kong sabihin para kay Badong. Na si Badong pala, napakagulo ang isip nito. Nagmula doon sa pangsarili niya ng away sa pamilya rason, dinadamay ang kapatiran ng MCGI at sinasabihan pang MCGI iglesia ng mga baboy. And I beg to disagree, Badong. Kahit saan tayo makarating, didibatihin kita sa bagay na yan. Mga kababayan, hanggang dito lang muna ang ating gagawin pag-reaksyon sa video na ito at abangan ninyo ang susunod na kabanata sa ating gagawing reaksyon muli. At si Badong pa rin ang ating kakausapin. Hindi ko to tatantanan dahil paninirang puri itong ginagawa ni Badong at saka okay lang sana paninirang puri kung kaya niyang paninindigan yung kanyang ginagawa. Pero hindi, magulo isip.
Ang dami niya pinasok ng mga sinasabi kanina na hindi ko masundan. Walang natatapos. Walang natatapos. Yung pagmumura niya kay Kuya Daniel, hindi man lang niya natapos. Ang problema niya sa pamilyar ron, hindi rin natatapos. Kung saan sana nakarating. Alright? Hanggang dito lang muna pansamantala. And now, Felix More TV is now signing off. At hanggang sa muli, magkita-kita-kit sa susunod kong gagawing part 2 sa video na ito. Badong, abangan mo. Ikaw pa rin ang aking topic. Because, sabi ko nga, you are my favorite subject. Favorite content sa channel kong ito. Magandang araw. Maraming salamat at bye-bye na po.